Narito ang mga balita sa araw na ito. 3 patay, 49 sugatan sa salpukan ng tren. Hindi bababa sa 3 tao ang nasawi at 49 sugatan nang magsalpukan ang 2 pampasaherong tren sa lungsod ng Zagazig, hilagang silangan ng Cairo, ayon sa pahayag ng Ministry of Health ng Egypt nitong Sabado. Dagdag pa ng ministry, nasa malubhang kondisyon ang 5 sa mga nasugatan. Inihayag din na dinala na sa mga ospital ang mga sugatan at patuloy pa rin ang mga rescue operations. Ayon sa pahayag ng Railway Authority, patungo ang isang tren sa Ismailia mula sa Gazig, habang ang isa naman ay nagmumula sa lungsod ng Mansoura patungo sa Sagazig. Sa loob ng ilang taon, nagsusumikap ang Egypt na paunlarin ang kanilang tumatandang transportasyon, imodernisa ang mga tren at pagandahin ang mga railway lines. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Justin Timberlake, guilty sa drunk driving. 3 buwang suspendido ang lisensya. Umami ng international singer na si Justin Timberlake sa kanyang kasalanan at sa mas magaang na kaso ng drunk driving bilang bahagi ng isang kasunduan sa mga prosecutors ng Suffolk County, New York kamakailan. Magugunitang ito ay kadikit ng insidenteng kinasangkutan ng singer noong Hunyo 2024 sa Sag Harbor, New York. Hinatulan na Sag Harbor Village Justice Carl Iris si Timberlake ng 25 oras na community service at iniutos na gumawa siya ng public safety announcement. Magbabayad din ng pop star ng multa na $500 at sinuspinde ang kanyang lisensya sa pagmamaneho sa New York State sa loob ng 70 araw. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Mga tumulong kay Kibuloy, kakasuhan. Binigyang diin ng Philippine National Police nitong linggo na magsasampa sila ng mga kaso ng obstruction of justice laban sa mga individual na pinaghihinalaang tumulong sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay matapos sabihin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na nagsimula na ang isang masusing investigasyon upang panagutin ang mga tumulong kay Kibuloy na umiwas sa batas. Matatandaang nahuli ang pastor noong nakaraang linggo bandang alas 6 ng gabi sa loob ng KOJC compound sa Davao City kung saan siya binabantayan ng mga pulis mula pa noong August 24. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.